Pinangalanan na ng Malacanang ang 2 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa maanumalya umunong flood control project sa bansa. Yan ay sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Auditor at Fraud Examiner Rosana Fajardo. Itinalaga naman bilang Special Advisor at Investigador sa ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tanggap ito ng Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga rin sa flood control projects. Ang Chairman naman ng House Infrastructure Committee may agam-agam sa isang napili. May unang balita si Mark Salazar. Karagdagan daw para sa pagbusisi sa mga maanumalyang flood control projects ang binubuong Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Malacanang. Pero si House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon may agam-agam sa pagtalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng komisyon. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong noong una laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong banggitin, no, yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal yung mga miyembro po ng komite po na ito. Welcome naman para kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang ICI, lalo't hindi lang flood control projects ang iimbestigahan. Hiling din ng Senador, palawigin ang sumbong sa Pangulo website para isama ang lahat ng proyekto ng lahat ng ahensya. Ang detalye ng budget mula National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act at lahat ng amyenda at nag-amyenda ng budget hanggang sa implementasyon. Pag-uusapan daw ng House Infrastructure Committee ang susunod na hakbang kapag gumalaw na ang ICI. Pero kung si Ridon ang tatanungin, dapat nilang tapusin ang sariling investigasyon. Magkaiba po yung mandato ng ICI at nito pong House Infrastructure Committee. This is an inquiry in aid of legislation. So, pwede po itong magtuloy-tuloy. Bukod sa sinisili pa ng Infracom ang mga proyekto sa Bulacan, nakapila rin ang mga proyekto sa Benguet at Davao City. Marami pa kung kailangan pag-usapan pa. So yung Benguet na pinantuhan po ng Pangulo kung saan siya ay nagsalita tungkol doon sa rock shed at tungkol po doon sa rock netting ay gusto rin po nating siyasatin. Very important and very timely po kasi na magpunta rin po roon kasi nga halos sa linggo-linggo hong nagbabaha sa Davao City ngayon. No? So I think very important to na maging bahagi po ng pagsisiyasat po ng komite yung usapin po ng flood control ng Davao City. Marami pa rin ani ang dapat sagutin ng mga diskaya gaya ng bakit simula 2022 lang ang kanilang ibinubulgar na korupsyon. Kailangan din daw kompletuhin ng mga testigo mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kanilang testimonya na nagsasangkot sa ilang senador. Kung magsabi naman ng Senator Joel at Senator Jinggoy na gusto nila lang magpunta sa House hearing, malaya po silang magpunta po roon at ibigay po ang kanila pong side. No? Pero hindi ko natin sila pepersahin. Kinukuha pa namin ang panig ni Senador Joel Villanueva tungkol dito. Pero sabi ni Senador Jinggoy Estrada sa GMA Integrated News, hindi niya kailangan dumalo sa pagdinig ng Kamara dahil mayroong sarili ang Senado. At aabangan niya raw si dating DPWH Assistant DE Bryce Fernandez para gisahin sa kanyang mga paratang. Sa Huwebes itutuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahan ang pagbabalik ng mga testigo kabilang si DPWH Engineer JP Mendoza na wala na sa House custody simula noong Biyernes. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News.